Hello mga sis! So it's been a good day and it's a new day for today. Wow, maraming day ha. So welcome mga sis sa ating new episode ng ating Cusineries. So ngayong araw pupunta tayo sa palengke dito sa pinakasikat naming palengke dito sa Iloilo, ang Iloilo Terminal Market. So ngayon parang nakikita nyo naman dito na under construction pa yung palengke pero meron yung mga nagbibenta dito sa gilid. So pupunta tayo ngayon dito kasi alam ko medyo mura yung ibang mga seafoods. Hopefully talaga mura, my gosh. Kasi yung budget natin ngayon parang less than 300 pesos lang. Oh my God. Hindi natin alam kung kakasya ba to. So let's go na mga sis, maghanap na tayo ng mga seafoods. Go, go, go! So habang pumapasok na ako dito sa fish section ng Iloilo Terminal Market, so na-enjoy ko talaga yung pamimili or pagtingin-tingin sa mga isda or sa mga seafoods. So yung binili ko lang pala, bumili lang ako ng shrimp worth 50 pesos na 1/4 kilo. Tapos yung maliliit na crab na worth 50 pesos din for 4 pieces. At saka bumili din ako ng isang klase ng seashell na hindi ko kilala kung anong klaseng seashell ba yun. Basta mura lang siya. It's like 20 pesos or 30 pesos yata yung bili ko doon. So ngayon, naglalakad-lakad lang ako dito sa palengke para bumili ng mga other ingredients na kakailanganin ko sa aking seafood Cajun. So yun. Cajun ba or Cajun? Basta, yun na yun. So ngayon, uuwi na tayo dahil lulutuin na natin yung ating seafoods and I'm really excited para kainin na siya dahil ito yung magiging ulam namin for today. So let's go na mga sis, go go go, umuwi na tayo. So nandito na tayo sa bahay mga sis. So pagkadating ko dito sa bahay, nilaga ko na yung sweet corn at saka yung potato marbles. Pinagsabay ko na sila para at least hindi siya sayang sa LPG at saka sayang sa tubig para sabay na silang lumambot. So ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. So ito yung ating main ingredients which is yung ating seafoods, shrimp, tahong, small na mga crabs, at itong shell na to, hindi ko alam kung anong seashell to. Yung ating potato marbles na kanina nakita nyo na nilaga ko na siya. Tapos yung ating corn or sweet corn. At saka yung iba pang pampalasa which is yung garlic, yung margarine or yung butter, yung bawang, kalamansi, oyster sauce, at yung Cajun powder. So mag-start na tayo magluto mga sis. So ilalagay lang natin yung kawali at saka yung ating butter or margarine para sa panggisa. So hindi ko pala nakuhanan ng video yung paggisa ko ng garlic. So ito ngayon, nagigisa ako ng garlic hanggang sa medyo crispy na yung mukha niya. Tapos ilalagay natin yung onion. So after nating gisahin yung onion at saka medyo golden brown na siya, so ilalagay na natin yung ating seafoods. So i-combine lang natin or i-well mix lang natin yung ating seafoods dun sa mga ginisa natin. So pagkatapos natin gisahin yung ating seafood, so ilalagay na natin yung ating tubig. So optional yung tubig ha, depende yan sa inyo if you wanted to put water or gusto nyo ng Sprite. So yun, kasi yung meron mga nagsabi na masarap daw yung Sprite sa panglaga dito sa seafood. Pero sa recipe ko na to, so nilagyan ko muna siya ng tubig para at least maluto muna yung seafoods kasi hindi ako sanay kumain ng medyo raw yung seafood or half cook. So I wanted to make sure na luto talaga yung seafood for me. So pag kumulo na yung ating seafood, so titimplahin na natin siya. So sa akin, so nilagyan ko siya ng magic sarap at ng salt para at least sumama na yung lasa or mag-enrich pa yung flavor ng seafood natin. So pag kumulo na ulit yung ating seafood, so lalagyan na natin siya ng Sprite. So yung Sprite yung magsiserve na sugar dito sa ating seafood. So hindi na tayo maglalagay ng brown sugar. So yung Sprite na yung sugar base or sugar content ng ating seafood. So depende na sa inyo if you wanted to put a lot of Sprite or kung gusto nyo 1 litro ng Sprite or 2 cups lang or 2 baso lang ng Sprite. So for me, 2 baso lang ng Sprite para hindi siya sobrang tamis dito sa seafood. So next na ingredients na ilalagay natin is yung oyster sauce. So actually yung oyster sauce na to, sobra lang to sa ginawa kong bihon last time. So hindi na ako bumili ng oyster sauce. Kumbaga nilagyan ko na lang siya ng kung ano yung natirang oyster sauce dito sa bahay. So PS lang pala, optional lang yung oyster sauce kasi merong ibang mga recipe na walang oyster sauce. So for me, kasi sayang naman yung oyster sauce na available dito sa bahay. So nilagay ko na lang siya para at least mas masarap pa siya, 'di ba?
So next na ingredients na ilalagay natin is yung ating Cajun powder. So actually this Cajun powder is only worth 45 pesos. Isang plastic na to ng Cajun powder na inubos ko siya dito at sobrang sarap niya talaga. Hindi siya super spicy na hot spicy talaga. Ano lang, mild spice lang siya. So very tolerable talaga sa mga taong hindi mahilig sa sobrang anghang like me. So hahalu-haluin lang natin siya para at least ma-well mix talaga yung Cajun powder dun sa sauce natin. Kasi baka merong mga buo-buong Cajun powder dun sa mga shrimp or sa mga any seafood natin. Baka maging sobrang anghang siya pag nakain nyo siya ng buo. So yun lang. So dahil malapit nang maluto yung ating seafood Cajun, so ilalagay na natin yung ating potato marbles. Kasi nalaga na din naman natin siya kanina, so luto na siya. So ilalagay na lang siya natin together with the corn or the sweet corn. So i-mix lang natin siya lahat para at least sumama talaga yung lasa ng sauce dun sa potato at saka sa sweet corn natin. Dahil malapit nang maluto, in a few minutes time maluluto na tong ating seafood Cajun. And I'm really excited para kainin na siya dahil sobrang cravings ko talaga sa seafood this past few days na sobrang gustong kong kumain talaga ng seafoods. My gosh! So I'm really excited para kainin na siya. So let's go na mga sis, lutuin na natin to talaga. So ang last na ingredients na ilalagay natin is yung ating calamansi juice. Actually, supposed to be, gagamitin ko is lemon dito. Kaya lang, syempre out of the budget na yung lemon. Kasi isang lemon, sobrang mahal talaga siya. Unlike dun sa calamansi. So, I just use calamansi na lang kasi we can just buy 10 pesos for how many pieces na, 'di ba? So after nating malagay yung calamansi, so we will just simmer this for less than a minute or at least 1 minute na lang para at least mag-combine na lang yung flavor ng calamansi dito sa seafood natin. Tapos luto na yung ating seafood Cajun and we are ready para kainin na siya. So let's go! Let's simmer! So ito na mga sis, luto na ang ating seafood Cajun and I'm really proud of myself kasi naluto ko siya ng maayos in a way na gusto ko yung lasa o yung klase ng flavor ng seafood Cajun. O diba, in worth less than 300 pesos or siguro sabihin na natin mga 350 yung nagastos ko dito sa seafood Cajun na to. O diba, marami na akong naluto na pwede mo kainin for lunch and also for dinner. Kasi alam mo naman sa panahon ngayon na mahirap yung buhay at saka medyo mahal yung mga bilihin. Kailangan kapag nagluluto ka, pang dalawang meal siya talaga. Kasi syempre, di ba, sa sobrang mahal ng mga bilihin, kailangan tipid-tipid talaga or kung pwede lang, pwede mo siyang kainin sa dalawang meal. So yun lang mga sis, so I hope you enjoyed this Cusinerie episode natin ngayon. So kayo rin, try nyo ding i-follow yung ganitong recipe para at least ma-enjoy nyo yung seafood Cajun in a budget way na sobrang ano lang siya, affordable. So yun lang mga sis. So thank you very much for watching. I hope you enjoyed this video. So kaon ta! Bye-bye!